Plate. Plate. What is this? What is this? Plato. Maray na aga sa Indo po gabos, nagprepara po ako kipangutuhan para po sa sakuyang pamilya. In Tagalog, magandang umaga po sa inyong lahat. Nagprepare po ako ng pang-lunch para po sa aking pamilya. Ang gagawin ko ngayon ay kusido. May mga sangkap na isda, dahon ng kamote, or pwede rin na dahon na malunggay o kangkong. Pwede rin pechay. Kung anong available na meron po sa tahanan nyo, no? Or sa kusina nyo. Mas masarap ang kusido kung sariwa lahat ang sangkap, lalong-lalo na ang isda. Alam nyo, kananay, ang ginamit kong isda dito ay mangagat. Kilalang isda dito yan sa Bicol. Na nakukuha sa dagat, malasa ito sa may sabaw. Pwede rin bangus, pwede rin kung anong available na isda po sa inyo. As long as po nasariwa. Itong kusido, napakasustansya. Bagay na bagay ito sa mga bata. Napakasarap ng sabaw nito. Napakasustansya. Lalong-lalo na yung dahon ng kamote, yung katas niya na makukuha sa sabaw. Napakasarap. Nanay, back to basic po tayo. Maghihiwa na muna ako ng mga kamatis. Nako, napakasarap nito isahog sa kusido. Lalo-lalo na kung maraming kamatis. Lagyan rin natin ng sibuyas. Yan, kananay, binabalatan ko na ang sibuyas. Naku, mapapaiyak naman ako nito sa paghihiwa ng sibuyas. Next naman, ang gagawin natin, maghihiwa tayo ng kalamansi. Ating pigain ang mga kalamansi. Mas maraming kalamansi, mas masarap. Mas maasim, mas nakakakilig na asim, mas masarap. Kayo mga kananay, may asim pa rin ba? Dapat lang, no? Para kiligin ang ating mister. Yan na, kananay, ang mga ingredients ng ating kusido. Umpisahan na natin ang pagluluto, kananay. Iluluto natin siya sa uling. Mas masarap kasi magluto sa uling na apoy. Lagyan natin ng tubig. Isabay-sabay natin ilagay ang kamatis, sibuyas. Kahit hindi pa kumukulo ang tubig, okay lang. Hintayin natin kumulo ang sangkap. Yan na, kananay, kumukulo na. Unti-unti natin ilagay ang isdang mangagat. At binudburan ko na rin siya ng asin. At ilagay na natin ang siling Tagalog.
Hayaan nating kumulo ang mga sangkap para mas malasa. May linagay rin pala ako ng ilang pirasong okra at sinabay ko na ang dahon ng kamote. Naku nanay, malapit na maluto. Excited na ako tikman ang kusido. Huwag nating kalimutan ilagay ang kalamansi para may asim kilig. Yan nanay, luto na. Ang next kong gagawin ay lumpiang gyoza. Ang lumpiang gyoza ay parang Japanese gyoza. Hiniwa ko na muna ang sibuyas na pinong-pino. Next, ang repolyo. Hihiwain ko rin siya na pinong-pino. Yan kananay oh, tinatadtad ko na ang repolyo. Isang paalala nanay, ang repolyong tinadtad natin, separado ang lalagyan. Sarap-sarap naman. Ika. Parang biscuit ka. Salado na tayo. Nako, nangungunit na naman ang aking bunsong anak. Ang next kong gagawin ang paghihiwa ng dahon ng sibuyas or spring onions. Nako, nag-umpisa na ako umiyak. Nakakaiyak talaga ang paghihiwa ng dahon ng sibuyas. Sinong relate ka nanay? Ang susunod kong gawin ay ang pagbabalat ng luya. After natin mabalatan ang luya, iyadyad po natin para madurog. Kung walang yadyadan, pwede rin natin hiwa-hiwain na maliliit na pinong-pino. Yung hiniwa pala natin na repolyo na pinong-pino, ating haluan ng asin at halo-haluin. Pigain at alisin natin ang katas. At isabay natin doon sa ingredients na gagawin nating gyoza. Isipin na lang nating nanay na parang naglalaba tayo ng damit. Kuskus piga hanggang maalis ang katas ng repolyo.
Mga kananay, make it sure na malinis ang inyong kamay pag gumawa po kayo ng ganito. Dapat laging malinis. Umpisahan na natin i-mix ang mga ingredients. Meron tayong giniling na karne. May pinagpigaan tayo ng repolyo. Meron rin tayo na dahon ng sibuyas or spring onions. Meron tayong bawang, dinurog na sibuyas, durog na paminta. I-mix-mix natin yan, kananay. Lagyan rin natin ng harina. Konting harina, mga 2 kutsara. I-mix natin. At huwag natin kalimutan lagyan ng itlog. 1 piraso lang, kananay. Paghalu-haluin natin, nanay. Huwag nating kalimutan lagyan ng sesame oil, pampadagdag lasa para sa lumpiang gyoza. Yan, kananay, oh. Minix-mix ko na ulit. Ating umpisahan ang pagbabalot ng lumpiang gyoza. Una, paghiwa-hiwalayin natin ang lumpiang wrapper. Ingatan natin ang paghiwa-hiwalay ng lumpia para hindi masayang ang wrapper. Umpisahan natin ang pagbabalot ng lumpiang gyoza. 1 kutsarang ingredients. Yan, i-roll natin. And then itiklop natin sa side. And then i-roll natin. Lagyan natin ng harina na may basang tubig para dumikit po siya. Pwede rin natin, ang pang-bind natin, pwede rin tubig lang. Pwede rin yung itlog. Nasa sa inyo po. Nako, nandito na naman si baby dyan. Nangungulit sa aking tabi. Pero nag-i-enjoy ako kasi ang dami niyang tanong. Minsan nga, nagre-request siya sa akin ng luto-lutuan na laruan. May plano siguro siya maging chef, ano? Ole, what is this?
Plate. Plate. What is this? What is this? Plato. Amal, plato ini. Isda. Umpisahan na natin ang pagpiprito ng lumpiang gyoza. Hayaan natin maging golden brown. Pag golden brown na siya, ibig sabihin, luto na siya kananay. Yan kananay, luto ng kusido at lumpiang gyoza.